Usapang NCAP, this time may kita mo na kung ano mismo ang violation mo. Pero pag-usapan natin, paano mapupunta sa'yo, paano babayaran, at paano kukontrahin sakaling madagi ka ng NCAP. Pero merong babala si MMDA. Pero bago natin ituloy usapan niyan, napansin namin na karamihan sa inyo ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa channel at page ng Motor ni Juan. Para hindi ka magpapahuli sa mga ganitong updates, be sure to like and follow. Makakatulong din ang inyong mga likes and comments para mas maraming makapanood ng video na to. Nung mga nakaraang linggo ay maraming nagkalat na mga website kung saan daw ay makita nyo kung meron kayong mga NCAP violations. And to begin with, hindi yan sanctioned ng MMDA. These are just scam websites para kunin ang inyong information, ang plaka, ang MV file, at kung anumang mga information na makukuha nila sa inyo para gawan ng hindi maganda in the near future. Kaya kung kayo man ay nabiktima ng mga ganyan, nag-input kayo ng mga details nyo, be sure that you may be changing your password or details para hindi kayo mabiktima na tinatawag na identity theft. Pero this time, MMDA already released the official website where you can check if you have NCAP violation. Again mga brother, speaking of official website, pag-usapan na rin natin yung official page ng MMDA. Ito yan. Kasi marami ring mga iba't ibang mga pages pretending to be MMDA, disseminating inaccurate information, yung bang panggulo, pang-confuse. Marami na nga tayong pinoproblema, may mga pa na gumagawa ng mga page na yan para ilihis ang tamang information. Again, this is the official page of the MMDA at this time, as of the release of this video, ito na po ang official website kung saan pwede nating makita ang totoong and accurate NCAP violation natin. Yung link iiwan ko sa description and sa comments din sa baba. Date today is June 16, 2025. Inilunsad na nga ng MMDA yung official website where you can check if you have an NCAP violation. Dalawang impormasyon ang kakailanganin natin dito upang ma-check talaga natin ang violation. Una is the plate number of our vehicle at pangalawa naman is the MV file. And yan mga brother, hindi or. Ang ibig sabihin, kailangan natin yung plaka at saka yung MV file number. If you only have the MV file number, then you will not get any search results. Hindi mo talaga masisigurado kung meron ka nga bang violation or wala. Pag pinasok mo na yung plate number tsaka MV file number mo, makikita mo na kagad kung meron kang violation or wala. Sakali lang na meron, the violation will pop up and then you may request a copy of that violation to be sent to you gamit ang email. On top of requesting for that copy of violation to be sent to your email, papadalan ka rin ng physical letter, yung actual letter mga brother. Snail mail ang tawag natin dyan through our Philippine Postal Service na ipapadala yan dun sa registered address kung saan nakarehistro yung sasakyan na na-flag. Nagets natin yun, ha? So, yung email, hindi siya automatic masisend sa'yo kapag ikaw ay may violation. But, the letter, yung actual snail mail, yung hard copy na tinatawag natin, yan, automatic yan kapag may NCAP violation. Mapapadala yan kung saan address nakarehistro itong sasakyan na to. Sakaling ikaw ay nag-move sa ibang address, halimbawa, dati kang taga Cavite, napunta ka ng Bulacan, pero yung address mo sa file ng sasakyan mo ay hindi pa na-update, then yung address sa Cavite ang makakatanggap ng violation mo. So for you to be able to be updated with such notices katulad ng mga NCAP violation na to para malaman mo kagad, hanggat may pagkakataon, i-update mo na kagad yung information mo. Marami namang paraan yan. You don't have to go to LTO yourselves. You can also update those information using your LTMS portal. Sa mga susunod na usapan natin, maaari nating i-feature yan dito. If interested ka kung paano mag-update ng mga bagay-bagay sa LTMS portal para maging accurate sa information mo, i-comment mo lang sa baba LTMS portal para malaman ko kung marami sa inyong interested dyan, then that can be featured para sa mga susunod na videos natin. Pag nakita mo na yung violation mo at kumbaga guilty as charged ka, your next step is to pay the appropriate fines. Pagdating sa mga fines mga brother, pinag-usapan na natin yan sa mga nakaraang videos natin. Iiwan ko na lang yung video link sa baba, sa comment section at saka sa description. And at the same time, iiwan ko rin yung link kung saan nyo ma-verify kung magkano nga ba yung violation na nakuha nyo. Sa pagbabayad ng fines and penalties, meron yung dalawang paraan.
First is the physical payment kung saan pupunta ka mismo sa head office ng MMDA na located yan sa Robinson's Galleria. Ground floor yan. Ang pangalawa naman, which is the much more convenient method, is paying it online. For the digital payment naman, may mga partner online payment channels yan katulad ng Maya, Bayad App, iCash, Yanbank, LinkBiz Portal, at iba pa. Yun yung mas convenient. Again, that's if guilty as charged ka. Bayaran mo na para wala ka ng problema. Kasi tandaan natin mga brother, kahit ikaw ay hindi nakakatanggap ng notice of violation dahil lamang, let's say for example, hindi nga updated yung address mo, hindi ibig sabihin nun, lusot ka na. Dahil kapag yung mga penalties and fines na yan or yung mga violation na yan ay naipon, and if you have 3 or more violations, tapos pagrehistro ng sasakyan mo, makikita mo, ay, marami ka palang violation. Hindi mo yan basta-basta babayaran lang. You would have to attend the seminar bago ka nila pagbabayarin. Diba? Mas hassle yan, mas matututo ka, pero yun nga, additional oras, additional hassle. Kaya, kailangan natin malaman kagad kung meron tayong NCAP violation dahil uulitin ko, hindi porke wala kayong nare-receive na NCAP violation memo sa inyong mga address ay lusot na. Unang-una, baka kasi nag-move ka na ng address. Or pangalawa naman, wag naman sana, baka nawala yung sulat. Kasi nga, snail mail, yan yung mga old-fashioned mailing system pa eh. Sakali naman ikaw ay merong violation at alam na alam mo at pakiramdam mo talaga na mali ang pagkakatag ng violation sa'yo at hindi ka dapat magbayad ng fines or penalties, then you can go through the contest process. Ito yung proseso kung saan i-dispute mo. O sa madaling salita, kukontrahin mo yung violation na ipinataw sa'yo. Ang timeline yan mga brother, it's very important that once you receive the letter, ito yung sa snail mail ha, yung through Philippine Postal Service. Kapag yan ang letter na yan ay na-receive mo na, you have 10 working days para yan ay ma-contest or ma-dispute. Dahil sakali man na tama ka talaga at ka-dispute naman talaga yung violation na na-receive mo, pero lagpas ka na dun sa 10 working days na inilaan sa'yo, then it will be considered as you are waiving your right to explain yourself. Therefore, you will be charged as guilty para dun sa violation na ipinataw sa'yo or ipinadala sa'yo. Nakuha natin yan, ano? Kahit na gaano pa ka-valid yung argument mo, so long as hindi ka nag-dispute or nag-contest within the 10 working days given by the MMDA, then wala na yun. Kailangan mo nang bayaran yan, guilty as charged ka na. Sa pag-dispute naman, dalaw pa rin ang paraan yan. The first one is to go to the MMDA Traffic Adjudication Board. Physically, ikaw mismo ang pupunta. Yung TAD office or yung Traffic Adjudication Board is located yan sa 11th floor ng MMDA New Building. Diyan ka pupunta para i-contest mo yung violation na tanggap mo. At syempre sa pag-contest, hindi lang yan basta pupunta ka at sasabihin mo, mali kayo, tama ang ginawa ko, hindi ganun. You should be bringing, unang-una, syempre, yung files ng sasakyan mo, katulad ng OR, CR, proof of ownership. Kung sakaling yung sasakyan mo ay nabili na galing sa ibang owner, dadalhin mo rin yun. And then, syempre, dadalhin mo rin yung pruweba. Halimbawa, meron kang mga dashcam footages and the like or cellphone footages that would invalidate the violation that was sent to you. So, tandaan, wala naman talagang requirement as to kung ano yung dapat na pruweba. So long as you have an objective proof para mapawalang bisa or para makontra yung violation na sinend sa'yo. The other method is online pa rin. Iwan pa rin natin yung link sa baba. For the online, you have to fill out all the information at saka syempre, you have to upload yung copy ng ORCR, yung ID mo, at saka syempre, again, the proof kung bakit mo kino-contest or bakit mo kinokontra yung violation na nasend sa'yo. Diniscuss na natin yung proseso na yan sa nakaraang video. Iiwan ko na rin sa description or sa comment sa baba yung mas detalyadong discussion natin yan kasi hindi ko na masyado yan ilalahad dito dahil masyadong haba yung video natin. I'm just saying that if you receive an NCAP violation and you feel like you were wrongly accused of the violation, then merong contest process na pwede mong pagdaanan. Hassle, oo, pero yun yung proseso na meron tayo ngayon. Pero merong babala si MMDA. There will be times na sasabihin sa'yo, no records found, as if wala kang violation. Hindi ibig sabihin yan is completely absuelto ka na. Bakit? Dahil ang isa sa mga dahilan kung bakit magbibigay yan
ng message na no records found is dahil mali yung details ng plaka or MV file number na nilagay mo. So, maaaring kasalanan mo kung bakit hindi mo makikita agad na meron ka palang NCAP violation. Kapag ikaw ay may na-miss sa plaka o kaya naman lalong-lalo na sa MV file number, kasi ito yung mahaba eh. If you miss a certain digit, kulang ng 0, sobra ng 0, o kaya mali yung numero, instead of 7, ang nalagay mo 1, tapos pag-click mo ng verify, ang ipinakita sa'yo, no records found, tuwan-tuwa ka na, yun, sakto, wala akong violation. Again, double check the information you entered. Kung na-double check mo naman talaga at talagang no records found, then okay na yun. Wala kang violation. Pero baka naman kasi may mga pagkakataon na mali ka ng input or ng type ng plaka o kaya MV file number tapos lumabas na record found, kampante ka na. Tapos sooner or later may darating sa'yo na letter coming from MMDA na may violation ka pala. Mas malaking hassle pa yun kasi feeling mo kampante ka na, yung pala hindi pa pala. So again, sa pag-input ng inyong mga detalye ng plaka at MV file number, be sure that that is accurate as possible. Double check, triple check, para yung information na may papakita sa atin is accurate as possible as well. At isa pang paalala na hindi porke no record found ang nag-pop up sa screen mo ay wala ka ng ibang violation na may kinalaman sa LTO, sa MMDA o kaya naman pati sa mga local government, sa mga munisipyo, sa mga local governing bodies. Ang ibig sabihin lang yan, if you have entered the plate number and MV file number accurately tapos no record found ang lumabas, ang ibig sabihin niyan, wala kang NCAP violation. This website only focuses on the NCAP violation. Hindi ito kasama yung mga iba pang violation na na-commit mo sa LTO. Yung mga hindi nahuhuli sa NCAP, hindi kasama yan dyan. Para malaman mo if you have pending cases, pending violation, you have to coordinate with the necessary governing bodies katulad ng LTO and MMDA directly. Yan, para lang kasi baka pag-renew mo ng lisensya mo, oh, nag-check ako ng NCAP ko, wala naman akong violation. Yung pala, may iba kang violation na hindi saklaw ng NCAP. So, just to be sure, paalala lang yan mga brother. Again mga brother, for more information with regard to the NCAP discussion natin, sa fines and penalties and discussions ng contest and how to pay it, at saka yung mga mismong violation na dapat nating iwasan, diniscuss na natin yan sa nakaraang video much more in detail, so you may check out that video. Again, yung mga link ng mga checkpoint serye natin nasa description or nasa comment sa baba. Click nyo na lang para mapanood nyo rin yung iba. Para hindi ka magpogi sa mga ganitong balita, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Sa ngayon, hanggang dito muna yung video natin. Sana nakatulong to sa'yo. If it did, share mo na. See you next video mga brother. Salute!